Hindi po naging madali ang daan. Mr. Chair, hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon para magtalumpati. Ang tanong ko lamang kung kayo ba ay may-ari ng Wawaw kasi meron po kaming ebidensya. And make sure yung sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil pag napatunayan po namin na sa iyo po yung Wawaw na yan, baka ikaw po ay maisama din po sa makukontempo na komite na ito. Do you own Wawaw Builders? With all due respect to the Honorable Committee, Alright, my next question, last question for you. Ikaw po ba ay member ng PICAB, yung nagbibigay po ng lisensya sa mga contractor? Are you a member of PICAB or board member of PICAB? sa ngayon po, resigned na po ako. No, before. Before, yes, sir. How Yes, many sir. years you been a member of PICAB? I was appointed by then President Duterte, and then I was reappointed by Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Heto mga kabunyog gilak sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Ping Lacson. Diretsahang tinanong ni Senador Erwin Tulfo itong dating miyembro ng PCAB na si Engineer Ernie Baggao. Lumabas sa usapan ang pangalan ng AGB Constructions Corp at pati na rin ang Wawaw Builder na sinasabing konektado sa kanya. Pero mga kabunyog, mas ikinagulat ng lahat ng mabanggit dito ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya raw ang nag-appoint kay Baggao noon sa PCAB. Kung totoo nga ba na may koneksyon ito sa mga kontrata at kung anong lihim ang tinatago sa likod ng Wawaw Builder, yan ang ating aabangan. Para mas malinawan, balikan natin ang naging paliwanag ni Attorney Enzo Recto at panoorin natin ang mainit na konfrontahan ni Tulfo at Baggao. Ito palang Wawaw Builders, pag-usapan natin itong Wawaw Builders. Sino ba ang nasa likod talaga nito? Kanino ba talaga itong Wawaw Builders? Kasi controversial itong Wawaw Builders kasi ito yung mga nasa likod ng mga unang natuklasan na mga ghost project sa Bulacan. Halimbawa yung 96 million na river protection na yung flood control project sa Bulacan, sa Wawaw Builders yun. At marami pang iba. Doon sa mga binanggit na 30 na mga flood na ghost project sa Bulacan, karamihan doon sa Wawaw at saka yung sa Darcy at saka yung sa SIMS, SYMS. Sila yon. Wawaw, Darcy, saka yung SYMS o SIMS. Ngayon, maraming nagtataka dito sa Wawaw kasi nung hearing sa Senado, pati sa Kamara, ang representative ng Wawaw, yung Mark Arevalo, parang hindi niya naman masagot ang mga tanong. Parang napilitan lang siya. Hindi talaga siya ang may-ari ng Wawaw Builders. Dami. Lumalabas dami itong yung Mark Arevalo eh. Una, talaga siya. Nireviews talaga siya. Hindi niya nga masagot. Kahit yung pagsabi niya ng I invoke my right against self-incrimination, hindi niya masabi ng maayos. Talagang kabado yung Mark Arevalo. Kaya marami ang nakaobserba. Dami lang to. Hindi ito ang totoo. Hindi ito ang totoong may-ari ng Wawaw Builders. So ngayon, pinag-uusapan na, sino kaya ang totoong nasa likod ng Wawaw Builders? Sino bang may-ari niya? Ngayon may lumalabas na, the real boss behind Mark Arevalo of Wawaw Builders. So ibig sabihin, sino ba talaga ang boss ni Wawaw Builders, ni Mark Arevalo? Ngayon, mayroon ng pangalang nababanggit. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, ang dating miyembro ng PICAB, yung Philippine Contractors Accreditation Board, PICAB. Controversial din itong PICAB na ito dyan sa mga anomalya na yan. Kasi itong PICAB, ito yung nag-a-accredit ng mga contractors. So makapangyarihan tong opisina na ito. Pag hindi ka accredited ng PICAB, hindi ka makakahawak ng mga proyekto. Kaya kailangan mong magpa-credit dito sa PICAB. Ngayon, ito palang itong PICAB, isang member pala ng PICAB, itong Engineer Ernie Baggao, Engineer Ernie Baggao, dahil siya ang nasa PICAB, member siya ng PICAB, ang ginawa nito, nagtayo ng sarili niyang construction company. Ang totoo, mayroon itong sariling construction company, yung EGB Construction Corporation. Umalis na siya sa nag-resign na siya doon sa PICAB. Siguro mas nakita niya, mangontrata na lang ako. Mas malaki talaga ang pera sa kontraktor. O di nag-kontraktor siya, umalis siya sa pagiging member ng PICAB. Pero syempre, ma-influensya na siya kasi dati siyang member ng PICAB. So nagtayo siya ng sarili niyang construction company, yung EGB Construction. EGB. O di ang EGB, initial niya rin yon. Initial niya rin ang in Ernie G,
Bagaw. Oh. Yan yung ano niya, yon yung construction corporation niya. Pero nung bandang huli, siguro parang katulad ng ginawa ni Diskaya, para marami siyang kumpanyang pwedeng isali, o nagtayo pa ng dami niya. O pambaga, kanya pa rin pero gumamit na lang ng dami. So ang lumalabas na naging dami itong si Mark Arevalo. Yan yung binunyag ni Ping Lacson. Yan yung hindi ni Ping Lacson, ni Erwin Tulfo. Sa isang radio interview, sinabi ni Tulfo na ang general manager na si Mark Arevalo ay messenger lang, mensahero lang ni Bagaw. Dami. Kaya pala, pagdating doon sa pagdinig ng Senado at sa Kamara, hindi talaga makapagsalita si Wawaw. Ang pinag-uusapan na budget na hawak nito, ang laki-laki, bilyon. Nasa 15 ito ng pinakamalaking contractors. Tapos ang ano mo, hindi mo masagot yung mga tanong. Talagang nininervyos. Inamin niya rin naman. Nininervyos siya. Pinapasagot sa kanya, yes or no lang, hindi niya masagot. Tapos inamin niya na nininervyos siya. Tapos wala na siyang masabi, ang paulit-ulit na lang siya, ini-invoke niya yung rights, yung I invoke my right against self-incrimination. Kaya ito pala, yan, galing na mismo yan sa binulgar din ni Senador Erwin Tulfo. Yan, so alam na. Mr. Chair, Secretary Dizon, ito po bang EGB Builders ay nilagay na po ninyo sa ika nga kinasuhan po ninyo because they're one of the 15 that was mentioned by the Office of the President? Hindi pa po, Mr. Chairman. Bakit hindi po, Mr. Chair? Wala pa po kaming nakikitang proyekto at ebidensya na nagigid dito sa kumpanyang to. In fact, ngayon ko lang ho na narinig ito, itong EGB Builders. But we will look into it po, Mr. Chairman. Pero sa ngayon po, wala pa po. Kasama po siya doon sa top 15, Mr. Chair, itong EGB Construction. Kaya ako po nabanggit lang, Mr. Chair, dapat silipin din because we have information and we have the evidence linking EGB dito po sa Wawaw. Kasi ito pong Wawaw Builders na ito po ay kumpanya rin po ni Engineer Bagaw. Pinapahiram niya po yung lisensya ng Wawaw sa mga tiga DPWH po sa First District ng Bulacan. So might as well include them in your investigation, including Wawaw na rin po, na kung po pwede po maimbestigahan ito at makasuhan and then mapasama po sa AMLAC. Nandito po si Engineer Bagaw. Pwede Engineer niyo tanungin. Bagaw. Your Honor, if I may, allowed to manifest. Go ahead. It is painful to hear and even more painful to know that many quickly believe accusations that have no clear foundations. For the record, hindi po ako ang may-ari ng Wawaw Builders at wala po ako kahit anong koneksyon kay Mr. Mark Arevalo at sa kanyang business. Mahigit po 3 dekada or 35 years na po ang EGB Construction Corporation sa industriya ng construction. I have built this company through my own effort and endured many hardships just to keep my company standing. Hindi po naging madali ang daan. Mr. Chair, hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon para magtalumpati. Ang tanong ko lamang, kung kayo ba ay may-ari ng Wawaw kasi meron po kaming ebidensya. And make sure yung sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil pag napatunayan po namin na sa iyo po yung Wawaw na yan, baka ikaw po ay maisama din po sa makokontem po na komite na ito. Do you own Wawaw Builders? With all due respect to the Honorable Committee, I firmly deny this allegation. Wala po akong ownership or kahit anong affiliation sa Wawaw. Alright, my next question, last question for you. Ikaw po ba ay miyembro ng PICAB, yung nagbibigay po ng lisensya sa mga contractor? Are you a member of PICAB or board member of PICAB? Sa ngayon po, resigned na po ako. No, before. Before, yes, sir. How Yes, many Your years you've been a member of PICAB? I was appointed by then President Duterte and then I was reappointed by President Bongbong. Ilang taon po kayong sa PICAB?
3 years kay President Duterte and I serve as on holdover capacity ng 1 year kay... Pero tama po ba na ang PICAB po ang nagbibigay ng mga lisensya po sa mga kontraktor? Tama po ba ito? Tama po, Your Honor. Okay. Teka, Senator Erwin, ang inalaw ko lang, tanong doon sa dalawang aalis. Opo. So baka I'm pwede sorry, sa Mr. Chair. Kaya nga po, yeah, what I'm saying is kanina nga po, baka pwede pong request po natin sa DPWH na tignan po ito, isama na rin po kasi nasa top 15 po itong Bagao Builders at meron din po silang poor unsatisfactory report mula po sa GPBB, mula po sa SIAP. So kailangan din siguro mapasama sa kasuhan ito, kasama po yung WAWAW, and then doon po sa Anti-Money Laundering Council, baka pwede na rin po i-freeze sa mga assets nito, Mr. Chair. Mr. Chairman, unang-una po, maraming salamat po sa bagong information na ito. Kung mamarapati niyo po, hihingiin ko po yung mga information sa opisina ni Senator Erwin Tulfo at makakaasa po kayo na once we receive this, uumpisahan na rin po namin ang investigasyon dito. Maraming salamat po. Interjection, Mr. Chair, with the for AMLAC. Sa AMLAC, si Senator Erwin. Mr. Chair, for the two construction companies that you mentioned, you can confirm that we are also investigating them for purposes of filing the necessary cases regarding these flood control projects, Mr. Chair. You're referring to EGB and EJB WAWAW. and WAWAW. Thank you. Construction, Mr. Chair. Senator Bama, no? Yeah, With the permission of Senator Estrada. One item for Secretary Dizon. So nire-research po namin yung Philippine Competition Act, and the PCC can file based on an administrative complaint, no, fines on those engaged in bid rigging at a fine of 100 to 250 million per instance. Kung 600 po yung kontrata natin, that's 600 times 100 million or 250 million, aabot ka ng 150 billion pesos in fines. And you only need substantial evidence, not evidence beyond a reasonable doubt, because this is administrative. So I suggest po that the executive talk to the Philippine Competition Commission, simulan nila yung kanilang motu proprio investigation at piyansahan na po natin yung mga contractor na may mga ghost project para ma-recover po natin yung pera. Mr. Secretary. Maraming salamat po dito sa bagong information na ito at tayo po ay immediately po makikipag-usap kay Chairman Mike Aguinaldo ng PCC at sa kanyang team para po maumpisahan natin kagad ito. Maraming salamat po sa suggestion. Secretary, the admission na may binabayad upon award, na may SOP upon award is already an evidence of bid rigging. So nandito na po lahat ng mga kailangan po na ebidensya dito po sa ating komite. Maraming salamat po at gagawin po natin ito agad-agad. Thank you very quickly. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,